Majestic mountains high, in every drop of rain. All of this just shows me how much you love me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant care for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. In every drop of dew, the rustling of the leaves, the chirping of the birds, a perfect symphony. Smell of the flowers, the richness of the soil, the sweetness of the fruit that satisfies. I am amazed by the symphony of your creation. I am amazed by your omnipresence. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. From a firefly to a shooting star, to a song a cricket sings,
Hi, good morning and welcome to our Thursday date. Naku, nagsimula ito almost 1 year ago na. Nung nagsimula ang pandemya, ay sabi natin, kailangan bigyan ng impormasyon ang mga tao. Give them the power to know ano ang pwede nilang itanim, ano ang pwede nilang gawin, ano ang kanilang pwedeng makain pag naka-lockdown, anong pwedeng gawin sa basura, anong pwedeng gawin sa natural na pagkain at mga halaman, yung mga forgotten foods, yung mga native plants, yung mga gulay na nakikita nyo sa aking likod, pero siguro mamaya na yan kasi marami tayong eksperto ngayong araw na ito. Anyway, sa mga first time na makakapanood o makakasali sa ating Stories for a Better Normal, teka, masyado yatang bright tong ilaw ko, mamaya na ako mag-adjust. Ha? Pasensya na po kayo, ako hindi naman napakatik. Buwabati ako sa lahat ng ating mga DepEd teachers, 847,000 all over the country and more, working so hard in this blended learning. Hindi matapos-tapos ang CQ-CQ, pero kaya po natin yan. Buwabati po tayo sa lahat ng ating mga agriculture workers na bibigay ng pagkain sa atin. Buwabati po tayo sa ating mga bayaning frontliners, lalo na sa mga ospital, mga klinik. Sa akon makasimanwa sa Antique, mayad nga aga, kaninyo nga tanan, nako si nanay kong Ilocana, nako, wag ko daw kalimutan ng mga Ilocano na imbaga bigat. Pero hindi ko kayang sabihin po lahat ng lengguwahe dahil ako'y Ilocanang Antiqueña. Okay, kasama natin isang Bisaya din, di ba? Tama, Bisaya siya eh. Oh, taga-region ko, hindi sa Panay, pero sa Negros. Bata pa lang siya, magsasaka na siya. Nako, nakakatuwa. Hanggang ngayon magsasaka pa rin, pero bata pa rin siya. Parang marami kaming similar things kasi yung World Economic Forum, nabasa ko sa kanyang biodata, at pati towns or TOIM or both, because I'm both, and many accomplishments. She works with the United Nations. I work with the UNFCCC. She works on nutrition. And there's so much really that we can learn from this young lady. Cherry Atiliano. Ipapakilala niya sa atin kung ano ba tong Agrea Agricultural Systems. At siya ay founder nito at isang maganda to, for purpose and inclusive business that's creating the first replicable one island economy that is zero hunger. That's our aspiration. Kaya natin. Zero waste. That's Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management Law. How old were you when I wrote the law in 1998 and passed in 2000? And zero insufficiency, yes. Nakasaad din yan sa ating Forest Garden Act, okay? Started farming when she was 12. How old are you now? And 22 years of vast experience in sustainability. That's great. So all your titles of being high-level UN ambassador, scaling up nutrition, I will no longer read that. What is important is what we can glean from you. Partner po natin ang DepEd. Kamusta po ang ating mga supervisors, sa mga teachers, principals, at pati non-teaching personnel. Partner din natin ang Department of Agriculture. Mamimigay po tayo ng mga starter kits. Teka, sandali papatayin ko lang yung isang ilaw kasi ang puti-puti ko. Sandali po, ganyan naman talaga sa live. Alam nyo, ako'y laking television pero ngayon maliwanag pa rin. Mamaya na po ako ayan, marami pa ibang balita. Siguro ang mga staff ko sabi, si ma'am, mali na naman. Okay. Si Ronnie Matalog, R&D, Plants and Purpose. Napakasimple, pero tama. Plants and Purpose. Oo, nakakatuwa. Okay. Registered nutritionist at dietitian. Ako, kailangan natin yan. At para sabihin niya, sana ang bawat gulay o root crop, anong nutritional value yan sa katawan. Alam mo, meron kayang blog na ganon or sa Wikipedia. Ang mga best friend ko si Google at sa Wiki. Pero ngayon, I think si Ronnie na kasi gusto kong malaman yung mga pagkain at ang kanyang silbi. Graduate ng UPLB, ako UP Diliman. Okay. She completed her plant-based nutrition certificate program from Cornell and Colin Campbell Center and the Ecology of Food. We had Chef Asha Perry, yes.
after working in the hospitality and food service industry for 10 years, meron siyang private practice ngayon advocating plant-based nutrition through her brand, Plants and Purpose. That's great. Purposeful and mindful consumption and mindful eating. Yes. She coaches and tinuturuan niya ang mga tao mag-transition sa plant-based eating. That's great. This is our part 2 of plant-based nutrition. Hindi pala ako nagbigay ng pagkakataon sandali for Cherry to say hello, to greet, but we will do the interview later. And also Ronnie before I proceed to our sexy chef. Okay, sexy kitchen bite. Say hello, Cherry. Yes, we have not met but we meet virtually. We have so much in common and marami kaming matututunan sa'yo. Hello, Cherry. Hello, maayong aga. Maayong aga kaninyong tanan, maayong buntag, mayad nga aga. Ayan. Hindi ka mukhang farmer, mukha ka naman young model. O sige. Okay, pero ibig sabihin naman, pag farmer, ay dapat pwede rin nakaganyan magagandang suot. Okay. Sige. Very good. You will teach us about Agrea and the farms that you mentor. Okay. Ronnie, Plants and Purpose, where are you, chef? Hi, Ayan. magandang umaga po, Deputy Ayan. Speaker. Magandang umaga. Nasa Metro Manila ka ba o Andito po ako sa Calaca, Batangas. ay ba? Katabi ka ni Asha. Yes po, Ni malapit Chef po. Asha. Mga 30 minutes Aba, away po. From Next Sir time Al. kasama na tayo sana meron siya mga virtual workshops, no? Sana Very po, good. sana. Nasa paa ka rin ng bundok. Naku, nakakatuwa. Thank you very much. Meron tayong, bakit kaya niya tinawag sexy kitchen? Siguro pag sundin natin ang kanyang mga recipe, ay magiging sexy tayo. Ano ba ang sexy? Ang sexy nasa matalino, magaling, di ba ganun? Anyway, Sexy Kitchen by B. Chef B. Camposano is a leading advocate for sustainability. Alam mo, the common thread among all our advocates today is sustainability. Kailangan talaga. At nasa gitna ng sustainability, sa buod nito ay ecological solid waste management. Partner natin dito ang Institute for Climate and Sustainable Cities, Mother Earth Foundation. Sonia, matagal ka na hindi nagka-text sa akin. Are you with us for the segregation of waste at source, recycling and composting, and of course, the Climate Change Commission. Anyway, Chef B trained in distinguished institutions in Manila and New York under the lights of renowned chefs Ben Israel, Jacques Torres, and cake artist Lisa Mansour. Pwede kayang gumawa ng mga cake mula sa mga halaman? Yes, we will learn. Through her company, she champions healthier and sustainable lifestyle, innovative menu planning, how interesting, and nutrition in the food industry. Okay, very good. She was once the program director for culinary and pastry arts at the Academy for International Culinary Arts. And she continues to teach and foster a healthier community. That's exactly what we need, because next time we'll do a webinar on the level of undernutrition and malnutrition, and perhaps Chef can also tell us, and our nutritionist, ano ba ang mga, you tell us today, gulay na dapat itanim ang pinaka-high nutritional value. Say hello, Chef B. Yes, are you on mute? Okay. Ano ang luto mo ngayong araw na to? Mag-unmute ka. Say hello, Chef B. Yes. Magandang umaga po sa inyo, Deputy Speaker. Maraming salamat po sa pag-imbita. I'm very excited. Marami Okay. akong i-share. Ano yun sa likod mo? Yan ba yung onion leek or yan ay tanglad? Sa likod? Ito, Deputy, yan ang aking onion. Ay, meron ako Spring onion. Yan. Onion. O sige, papakitaan tayo ng onion, ha? O sige. Yan, Okay. oo, di ba? Salamat. This is how we Yes. store it, galing sa lupa, dadalhin ko sa kusina, ilubog sa tubig, habang Dapat ilubog sa hinihintay- tubig. Oo, Okay. habang hinihintay si kusinera, ang kusinera na Sige. gawin Very na siyang kain. Excited na kami. Alam mo, Yes. lahat ng sasabihin ng ating mga panauhin, kayong lahat, ay mahalaga dahil ang ating communicator dito ay si Adolf Aguilar, Chief ng Youth Formation Division ng Department of Education. Imagine kung lahat ng mga nutrition-based, plant-based diet, lahat ng mga agriculture farming methods, lahat ng mga
nutrition know-how ninyong mga guests ay ipapalaganap ng DepEd sa 847 plus teachers in more than 47,000 DepEd schools all over the country. O iba pa yung nanonood sa atin ng mga local governments, iba ba yung mga personal friends and followers. We can really change the world and really make it more attuned to the environment. Sa Adolf was born and raised, Bisaya din, sa Dumaguete, but I think he's in Manila, sa family ng farmers and civil servants. And meron siya dating mga manok, parang kami sa Malabon noon, meron siya mga pigs and cows, and he got his daily service of food from planting vegetables. In short, kinalakihan niya ang mga gulay at prutas to sustain his education. Nakakatuwa. He'll tell us his story. Are you in Dumaguete? He has been serving DepEd. Teacher siya, education supervisor, acting chief of Education Support Division, hanggang the first appointed chief of the Youth Formation Division of DepEd Central Office, handling gulayan. Ako, I cannot say ako ang nag-create ng gulayan, pero parang panahon yata ni Brother Armin Luistro, when I was vice chair of the budget at that time, not yet chair, and sabi ko, kailangan yata maggulayan. Kailan ba nagsimula yan? Hello, kamusta ka, Adolf? Yes, may gulayan ka sa likod mo. Very good. Yeah, ito yung picture ng isang school na binisit namin dito sa Negros Oriental. Katatapos lang po ma-isolate dahil nagka-COVID ako last 2 weeks ago. But now I'm back here in I'm sorry to hear you had COVID. Yes po. Wow, God bless. You're a survivor. Yes, a COVID survivor. Wow, you be safe. You be safe. Yeah. You're very blessed. Now, ang ganda naman, yang gulayan na yan. Una, ay mga lumang kahoy. Pangalawa, is it bamboo slats lang na ginawa? Ang ganda-ganda. Maybe after the show, or hindi ko alam kung meron ka art cards to show us kung paano ginawa yan na hindi naman kailangan mamahalin ng mga greenhouse at mga gapan ng gulay. Yes. And lahat ng ating impormasyon dito ay sana palaganapin natin sa DepEd para ang bawat teacher ay merong gulayan. Kaya-kaya kung walang lugar sa bahay ay pwedeng maski sa bote, lata, plastic. O sige, magsimula tayo sa Agrea. What is Agrea? Paano mo pinapalaganap ang Agrea? Saan ka ba nag-farm ngayon? Sa Region 6, sa Negros, o sa Maynila nagtuturo Miss Cherry Atilano? Mayad nga aga. Ayong aga, Ayong aga. Speaker, Lauren, and then sa lahat po na nandito ngayon, mga speakers, mga guro, at mga men and women sa DepEd, magandang umaga po sa inyong lahat. So sabi nga ni Deputy Speaker, same kami mga Bisaya, no? So kung may nakikinig din ng mga Cebuano speaking, maayong buntag sa inyong tanan. I think, Deputy, I have a slide I will share. Papanoorin namin yung mga slide mo. Yes, thank you. Sabi mo nga kanina, ang ganda mo naman na farmer para kang hindi farmer. Kasi naniniwala ako, Deputy Speaker Lauren, na talagang we need to change the narrative of agriculture, no? Bihisan natin yung ating magsasaka, baguhin natin yung kanilang buhay. At saka palagi ko pong sinasabi na dapat talaga maging, let's make farming sexy and glamorous kasi may pera po sa agrikultura. So yung aking talk po ngayon, mag-umpisa po dito ako, sabi nila mag-Tagalog. 11 years old ako, nasa scholarship center ako sa Silay, Negros Occidental. Ang mama ko nilalagay ako sa scholarship center every weekend. May libro doon, ang sabi ng libro, it's about biointensive gardening. Ang sabi ng libro, kung mahirap ka, 100% ng income mo mapupunta sa pagkain, 70% rice, 30% ulam. Pero pag marunong ka magtanim ng gulay sa iyong paligid, yung 30% na yun, masave mo. At yun yung pambili mo ngayon ng, makapagpatay ko ng bahay in the future from your savings, or makapag-aral ka ng iyong anak pag magtanim ka ng gulay sa paligid ng iyong bahay. So growing up sa sugarcane farm sa Negros, halos lahat ng mga magsasaka kasi nagpa-farm lang sa sugarcane, karga tapas. Hindi talaga sila nagtatanim ng gulay. So ang nangyari po dito,
I think I did my first business pitch sa nanay ko. Sabi ko, bigyan mo ako ng bike at nag-start ako magturo sa mga farmers sa sari-sari stores. So nagbabike ako sa mga sari-sari stores, yung mga magsasaka doon, umiinom ng mga vino colafo at kung ano-ano pang mga tuba naglalasing pag weekend. Sabi ko, makinig muna kayo sa akin, matuto kayong magtanim ng gulay. I was 12. Pero saan tayo ngayon? Nilagay ko dito sa aking presentation no, na ang farmers natin talagang tumatanda na. In the Philippines, 57 years old. So parang 23 years na ako into farming. At maraming problema, no, hindi lamang sa Pilipinas, kundi talagang masolusyonan paano pakainin yung ating mga kapwa Pilipino. Ngayon, mga 110 million people na po tayo. Marami ito. Kung nakita nyo po sa picture, palagi kong ina-advocate na ang pagkain ng gulay ay hindi para sa mahirap. Kasi every time pumupunta ako sa mga farming communities, sinasabi nila, ma'am, gulay lang po yung aming pagkain kasi mahirap kami. Diyan po kayo mali. Yung gulay po ngayon talagang pang-sosyal, no? Lahat ng sosyal sa Manila nagbe-vegetarian kasi pang-sosyal. So palagi naming tinuturo sa aming mga farmers na kumain kayo ng gulay kasi ito ay napaka-importante. Next slide, please. So, ano po ang Agrea? Kanina nga po, sinabi na it's an innovative, inclusive, for-purpose agribusiness. At nung inumpisahan ko yung aking kumpanya, mga 7 years ago, evolution to, nag-start ako ng first company ko po, 18. Nung 7 years ago, sabi ko, iba talaga baguhin natin yung agrikultura. Hindi dapat siya cultivation of land or cultivation of crops. Kasi bigat. Dapat cultivation of human beings. Paano ba talaga natin pahalagahan yung ating mga farmers, fisher folks, at paano natin i-educate yung ating mga consumers na talagang suportahan nila yung ating mga producers. So dyan po namin sinabi na ecology of dignity. Mag-build tayo ng isang ecology na may dignidad at may respeto yung ating kapwa no magsasaka. Tapos ang ginagamit namin is talaga namang fair trade no pag namimili kami sa aming magsasaka, hindi pwedeng hindi namin sila tinuturuan ng dapat na farm gate price. Next slide po. So, saan po ngayon yung Agrea? Ito yung aming vision. Sa lahat po ng nanonood ngayon, marami akong natatanggap na message every day, lalo na po sa mga, mga retired or mga teachers na gusto nila mag-side hustle. Yung agrikultura po, talagang wala kayong problema. Kasi sabi ko nga sa aming mga farmers lagi, tatay, pag may isang tao na ipinanganak ngayong araw, at yung tao na yan, ay mabuhay hanggang 60 years old, ang pagpakain sa tao na yan ay isang negosyo for the next 60 years. Ang pangalawa po, lahat ng mga kaibigan ko sa Makati, no, kung saan ako ngayon, palagi nilang sinasabi, Cherry, pag nag-retire ako sa kumpanya, gusto ko maging farmer. So sinasabi ko sa aming magsasaka, alam niyo po ba, yung inyong buhay ngayon ay pangarap ito na maraming executive sa Manila. Pag-igihan lang natin at atin siyang improve. So dyan po kami nagkamisyon na dapat ma-alleviate no, sa poverty at hunger yung ating mga magsasaka. At ang focus po namin is yung zero waste, zero hunger, zero insufficiency. Ang zero waste po, nakarelate po kayo kanina sa inyong introduction, lahat po ng aming operation sa aming pagsasaka, hindi namin tinatapo, no? Pati nga po digital, mayroon kaming digital online platform. Lahat po ito ay build on sustainable website. So for example, yung website namin, kahit 2G, yung iyong signal, talagang gagana yung website namin. At tapos pag nag-open ka ng website namin, hindi siya nagko-cost ng inyong cellular data. Bakit po namin ginawa to? Kasi ang aming mga nagbibisita kadalasan sa aming mga website all over the Philippines na minsan umaakyat pa sila ng puno para magka-signal, no? Nagme-mentor ako ng mga farmers sa Apayao, minsan umaakyat pa sila ng kung saan-saang matataas na lugar para lang magkaroon ng signal. Next slide po. So sa One Island Economy na vision namin, saan kami ngayon nagsasaka? Kung may mga guro tayo dyan sa Marinduque or sa Siargao, active po kami no sa Siargao at saka Marinduque. Bakit po Marinduque? Sa Marinduque po kasi, nung nag-start ako ng Agrea, nag-immerse ako ng sarili ko sa farmers, no? Nakatira ako sa kanila ng 1 buwan.
sa isang bahay ng magsasaka doon at pinag-aralan ko talaga yung kanilang buhay simula pagkagising nila ng alas 4 ng umaga hanggang matulog sila ng alas 8 ng gabi, ang aga nilang matulog. Nakatira po ako sa mga coconut farmers na ang kanilang kinikita ay 3,000 pesos kada 45 days kung saan nag-harvest sila ng kopra. Sabi ko, may kaya tayong gawin dito. So doon po, nag-focus kami sa superfoods, nagtatanim kami ng mga ginger at turmeric no, sa ilalim ng mga coconuts. Pagkatapos, nagtatanim din po kami ng gulay sa paligid at ginagawa naming coconut sugar, yung coconut sap ng coconut instead na gagawin nilang tuba. Sa Siargao naman, bago magpandemya, ang Siargao po, mayroong 300,000 people no, na bumibisita sa Siargao lagi. Pero ang problema doon ay talaga namang walang makain yung mga tao. So ang ginagawa namin ay nagtatanim kami ng mga gulay at sinusupply namin ito sa mga hotels and restaurants sa Siargao. Next slide po. So gusto ko po itong i-share sa inyo kasi ito po ay napakahalaga. Sa lahat po ng farms kung saan nag-ooperate yung Agrea, aside po pala from Siargao at Marinduque, tumutulong din po kami sa mga farmers all over the Philippines. Ngayon po, mga 30,000 farmers ang katrabaho namin sa Agrea. Pero sa aming farm school, mayroon kaming 2 farm school. Kapartner din po namin dito ang DepEd. Kami po nagtitrain sa mga teachers na nagki-K-12 para magturo ng agrikultura. Ang maganda po sa data na to, 62.98% pala ng mga women na farmers ay gusto talagang mag-aral. So ang taas po ng aming enrollment sa mga women na magsasaka. Pangalawa po, more youth, no? Maraming kabataan ngayon ang bumabalik na sa agrikultura. Kung balikan po natin yung aking second slide kanina, ang problema sa agrikultura, ang matandang farmers. Ngayon, dahil sa aming farm school, nahihikayat ang mga bata na pumunta ng aming farm school. Kasi cool yata yung aming mga tinuturo, no? Next slide, please. So ito po yung picture ng aming first graduates sa aming farm school sa Marinduque. Ito po yung aming farm sa Marinduque. Kung saan po maraming bata dyan na talagang graduate namin. Maraming mga nanay na nag-uumpisa sila ng mga communities of women na talagang nagba-backyard gardening. Yun po yung aming inaasahan na sana maturuan yung kabataan at mga nanay na magtanim ng gulay sa paligid, mag-alaga po no, ng mga sustainable na mga agriculture at saka pagkain para po sa kanilang pamilya at pagkakakitaan. Kasi sa Agrea po, sa farm school, ang agriculture ay 2 po, no? Pagkain at saka income generation. Another one na gusto ko pong i-share sa inyo, itong picture ng isang kamay ng farmer namin na na-touch ako nito. Na-meet ko si Tatay Longhino. 78 years old po siya na farmer. 8 years old pa lang po, nagpa-farm na siya. Sabi ko, Tatay, ano ba yung pangarap mo sa buhay? Sabi niya, makakain lang po yung aking pamilya. Sabi ko, Tatay, nabisita ko na po kayo na maraming beses sa inyong bahay. Alam niyo po ba yung araw-araw na pagod ninyo for 70 years, nagko-contribute yan for nation building? Sabi ko, turuan namin kayo mangarap. So sa farm school namin, 3 days po, hindi namin kayo tinuturuan magtanim ng gulay o ng buto, no? Tinuturuan namin kayong magtanim ng pangarap. Mag-umpisa po sa pangarap ninyo sa sarili, sa pamilya, sa komunidad at sa probinsya. Next slide po. So ito po yung aming ginagawa sa kumpanya namin, no? Sabi ko naman po naman deputy, lahat sana ng agribusiness company mayroong puso, agribusiness with a heart. Hindi lamang yon transactional, dapat transformational. So sa amin, ito yung aming ginagawa, no? Si Tatay Pilo, yung picture po na nagsusulat ng letter A, na-meet ko po siya, 48 years old siya. Hindi siya nakatayo ng straight, palagi siyang nakatayo na nakayuko kasi nabubuli sa buong barangay kasi hindi siya nakapag-aral. Tinutulak lagi siya ng mga lasing sa kanal. So kinuha namin siya, ginawa namin siyang farmer. Every time tumatanggap siya ng sahod, nilalagyan niya lang ng linya ang taas ng kanyang pangalan. Sabi ko, may problema dito. Sabi ko, Tay, bakit po linya lang ang nilalagay mo sa pangalan mo sa payroll? Sabi niya, hindi kasi ako ineng marunong magsulat. So every afternoon, 5 p.m., pagkatapos niya mag-farm, tinuruan namin si Tatay magsulat.
A to Z. Ngayon, marunong na siya na magsulat ng pangalan. May PhilHealth si tatay, may SSS, may Pag-ibig, at mayroon na siyang bank account sa Land Bank. Ang laki ng nabago ng kanyang buhay. Pangalawa, si Tatay Longhino. Sabi ko, Tay, ano ba yung budget mo sa iyong bahay kada buwan? Hindi niya alam. So hindi niya alam kung saan niya kukunin yung kanyang pera. Hindi niya alam na marami pala siyang puno ng saging, marami siyang puno ng mangga, marami siyang halaman. So sabi namin, tatay, isulat mo sa Champion Cup, sa farm school namin to ng mga module, kung anong gusto mong kitain. Tapos sa hagdan-hagdan, yan yung weekly natin nakitain at isulat mo kung anong meron ka sa paligid na pwede nating pagkakitaan. So ganito po kami magturo sa aming farm school. Next slide please. So ito po kami, no, hindi ko to palalimin yung discussion na to, pero itong sample kung paano namin ang mga coconut farmers kumikita po sa turmeric at saka ginger, lalo na po ngayong pandemya, lahat naggi-ginger juice, nagto-turmeric brew. Sinusupply po namin ito sa mga nutraceutical companies kasi malaki yung kinikita ngayon, no, lahat nag-immune boosting. At lahat ng aming farms, sinihikayat namin na maging farm tourism destination. So sa Marinduque po, ang Agria din po, yung first farm tourism destination na accredited ng DOT at 6 na po na farms na tinulungan namin ngayon sa buong probinsya na naging accredit na rin po. Next slide please. So saan po kami ngayon? Mayroon kaming mga trabaho sa women. Naniniwala ako, no, no bias to men, but ang mga men sa farms dapat matulungan ng marami pang women. Mayroon kaming programa na tinatawag Forward, Finding Opportunities and Roles of Women in Agriculture and Rural Development, kung saan ang mga kababaihan ginawa-gawa naming farmer scientista. Kung nakita nyo sa picture, mga scientists yung mga nanay namin. At yung sa kabila na picture, no, yan po yung mga ladies sa Agria. Lahat yan, no, kung nag-apply ka sa Agria, hindi ka matanggap agad kung hindi ka mag-immerse sa community. Like ito, bahala ka kung galing ka sa UK or galing ka ng Ateneo, Lasal, wala akong pakialam sa'yo. Dapat tumira ka sa farmers at mag-immerse ng sarili. Ano pa po yung aming ginagawa sa mga women? Kadalasan po, no, yung mga kamatis tinatapon lang yan pag sobra-sobra na, no, walang mabentahan yung farmer. Sa amin po bawal magtapon kasi zero waste kami. So ginagawa po namin yan mga jams or mga tomato sauce. At yung mga women po, sila din po yung in charge sa aming quality control kasi masinop at magaling po yung mga nanay. So katulad po nito si Nanay Rohilia, siya po yung head namin sa quality control sa farm. Bago isako yung mga turmeric, talagang sinanay yan na walang putik, malinis at maganda yung lahat ng aming produkto. Next slide please. So ano pa po? Dito naman po sa syudad, no, sa Metro Manila at saka po sa peri-urban, sa Bulacan, Laguna, Cavite, mayroon po kaming tinatawag na urban gardening. Nagpartner po kami sa Department of Agriculture at saka po sa iba't ibang kumpanya at mga NGOs kung paano namin matulungan, lalo na po yung mga informal settlers at mga kababaihan sa relocation site na magtanim. Ito po, pinaka-love ko yung programa kasi during pandemic, ang dami nilang itinanim na nung nagmahal yung mga gulay nung bagyo nung last year, lahat ng mga nanay nagte-text sa amin, no, nagsisend ng picture, "Ma'am, hindi po kami bumibili ng gulay sa palengke kasi namimitas lang po kami sa harap ng bahay namin. Ma'am, tingnan niyo po yung paksiw ko, ma'am. May nakapatong na talong, may nakapatong na okra, may nakapatong na ampalaya." So, ang sarap po, no, pakinggan. Next slide, please. So, ang isa din po namin ginagawa sa aming business, na sabi ko kanina, ngayon tumutulong kami sa 28,000 plus na magsasaka sa buong Pilipinas, no? Kung saan wala silang mabentahan, ito po yung nangyari during ng pandemya. At nakabenta po kami, no, dahil sa kanilang production ng mahigit 191 metric tons. Ngayon yata mga 200 metric tons na kami na mga gulay at prutas kung saan po galing po ito sa 28,000 farmers all over the Philippines. So ang ginagawa po namin, siniserve namin ito sa mga frontliners, no? Nagpartner kami sa ibang mga chef kung saan yung mga luto ay sinusupport namin sa 10 hospitals in Metro Manila para naman po yung ating mga frontliners ay healthy yung kinakain, hindi naman po yung nakakasama sa kanilang kalusugan. At ito po yung pinaka-favorite ko sa ginawa namin. Nag-launch kami ng Agria Rescue Kitchen
Next slide po. Kung saan lahat ng mga nabubulok, lahat ng rejects, 'di ba sabi nila pag pangit ka, hindi naman pwedeng hindi ka bigyan ng second chance, 'di ba? So hugot-hugot sabi namin, kung reject yan, ugly fruits and vegetables yung tawag nila or misfits, lagyan natin yan ng second chance. So yung ginawa namin silang jam. Naranasan ko po nung pandemic, ako mismo nagluluto ng mango jam sa bahay namin hanggang alas 3 ng umaga. Pagka kinaumagahan, pinapackage ko pa po yan, tapos binibenta namin. At ito po, isa po ito sa napakasimple na ginawa namin, pero nakasave po kami dito ng 12 tons na kamatis po galing Nueva Ecija ng mga farmers. Next slide po. So ano pa po ngayon yung ginagawa namin? Maliban sa kababaihan, sa dala sila sa agrikultura at sa agribusiness, tumutulong din po kami sa mga youth. Kung paano yung mga kabataan, katulad ko po, I'm still a millennial, nag-umpisa lang siguro ako ng bata ako. So, ang buhay ko po talagang agrikultura at agribusiness simula 12 years old, 18 years old, nag-agribusiness ako. So, nag-umpisa ako nung bata pa, kaya medyo mahaba-haba na yung aming ginagawa dito. So, sa mga youth naman, tinutulungan namin ang mga youth kung paano maging equipped sila sa mga online marketing. So, may mga youth kami na kaakibat sa ang sulok ng Pilipinas kung saan sila mismo nagbebenta online, nagbebenta sa Instagram ng mga produksyon ng kanilang kamag-anak, kanilang ama at kanilang pamilya. Next slide please. At dahil din po dyan, mayroon kaming isang malaking ginawang project sa war zone areas sa Mindanao, lalo na po sa Zambasulta, Zamboanga, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi at Lanao del Sur, Bukidnon, at saka po Cagayan de Oro. Mayroon po kaming na-train na 120 na youth leaders galing po dito na pagod na silang tumakbo. Kada na lang po may bombing na nangyayari. Gusto nila baguhin yung kanilang buhay. So nag-usap kami ng mga youth na to. Sabi nila, "Ma, marami kaming mische, marami kaming lupa." Kung saan kami ginagawa naming camp pagkatapos ng nabombahan yung aming lugar, nandun kami sa evacuation center. Pero po, palagi na lang dilatas yung aming natatanggap na rasyon ng pagkain. So sabi ko, sige, turuan namin kayong magtanim at nilaunch po namin ito, Marawi Seeds. This is a project actually na finand mismo ni President Barack Obama nung na-meet ko po siya noong 2015. So it's a running project since 2015 hanggang ngayon, kung saan marami po kaming farms sa mga Muslim communities po sa Mindanao na yung mga MILF camps, kinonvert nila na farms. Yung mga women farmers po namin ay ngayon nagtuturo na rin sa marami pang women farmers. Next slide po. So, saan po tayo ngayon? Ito na po yata yung second to my last slide. Palagi po natin sinasabi na food is the new internet, right? Si Chef B mamaya i-discuss niyan sa inyo. Food is the new internet kasi it connects all of us. But for me kasi bilang magsasaka, sabi ko palagi kong sinasabi, kung hindi nila nakikita yung pera sa lupa, sa dumi ng lupa, mayroon po talagang pera sa dumi ng lupa, lalo na po pag magsipag kayo. Kasi ang pagkain ay talagang napaka-importante. Kaso lang po, hindi lamang dapat na ang patubo natin ng pagkain natin ay nakakasira sa kalikasan. Hindi po siya dapat nakakasira din sa ating kalusugan. At dapat po nakaka-contribute siya sa ekonomiya ng ating bansa. So palagi kong sinasabi na if food is the new internet, kasi it connects all of us, it should also propel us to do good. At palagi po nating alalahanin yung ating mga magsasaka at mangingisda po, na sila po yung ating mga heroes. Next slide, please. So last slide, most things except agriculture can wait. So kung may mga pasok kayo dyan na walang laman, magtanim na po kayo. At may mga lugar kayo dyan after ng talk na to, sana magtanim kayo at mag-message kayo sa akin kung kailangan nyo po ng tulong. Maraming salamat po, Deputy Secretary Lauren Legarda. Duro gid nga salamat, madamo gid nga salamat, Cherry. Ika-clarify ko, ikaw ay taga Silay pero nasa Metro Manila ngayon at ang pagturo mo dahil pandemya ay online, di ba? Virtual. At yung mga pinakita mong mga farm sa Siargao, Marinduque, hanggang sa Marawi, ito'y hindi mo farms na personal o
sa kumpanya mo, but you work with farmers, correct? Yes. So galing po ako ng Silay, pero ang mga farms ko po, personal farms po namin, yung sa Marinduque, at sa Okay. Siargao po. Tapos, aside from a personal farm, You work with farmers. train namin ng mga farmers, kasi may farm school kami sa lahat namin na personal farm. Tapos lahat ng natitrain namin ng mga farmers ay kasali po sa amin. Tapos yun po nga, may online din kami para sa mga farmers namin na ang layo, Mindanao, Visayas. Oo. Okay, yung farm school ninyo ay yun yung family farm ninyo kung saan ka nagtuturo face-to-face bago mag-pandemic? Yes, nagtuturo po kami ng face-to-face at ngayon po, mayroon kaming hybrid. No? Kasi we need to follow yung IETF ng TESDA. Yes, oo. So mayroon kaming online pagkatapos once a week, nagmi-meet po sa aming mga farms. So marami na po kami ngayong mga teachers, deputy secretary, no? So ang dami naming na-employ ng mga graduate ng agriculture kung saan training namin po sila na sila po nagtuturo like sa Marinduque. Pag nag-meet na, so mini-meet nila yung mga teachers namin sa farm at nag-hands-on po sila sa aming mga farms. Okay. Marinduque and Siargao. At ito Napaka-ikli ng panahon dahil ang dami ko pang gustong tanungin. Pero sa mga gustong mga millennial, kamukha mo, na gustong, wag natin intayin maging retired at 60 years old, right? Ikaw 12 years old, nakikipag-usap ka na sa farmers hanggang ngayon, whether virtual or face-to-face after the pandemic, tumutulong sa farmers. Those who are still working pero gustong matuto ng farming, meron ka bang virtual na organic farming workshop sa gitna ng trabaho ng ibang tao ay maaari silang mag-link sa'yo? At Deputy, ilo-launch po namin sa June. Nagpa-partner po kami sa Microsoft ngayon para i-develop yung aming mga digital platform para po madali po sa ating mga viewers. No? At Deputy, may nakalimutan pala ako isang slide na napaka-importante. Senator Loren na lang. Inday Loren. Water Deputy. Inday Loren. Yung aming company po, mayroon kaming Agria Foundation na non-profit. Nagdo-donate kami ng mga garden classrooms po sa mga public elementary schools. Ka-partner po namin yan yung DepEd. So ito po mga projects namin sa Siargao at Marinduque, kung saan po, Senator, nakita nyo, nire-recycle namin yung mga bote ng mga plastic bottles. Ginagawa naming plots, yung colorful plots sa harap ng school grounds. Yes. At saka naglalagay kami ng mga composting sa mga schools at yung mga bata, no? Meron kaming mga module kung paano yan ginagawa. At ito po ay pinapartner namin sa Parents Teachers Association na maging priority program nila. Pag nag-umpisa sila, lahat ng kailangan nila dinodonate po ng aming non-profit. Natutuwa ako na noong 1998, kayong mga guest ko ngayon sa Stories for a Better Normal ay hindi pa siguro napanganak or baka batang-bata. Nung sinulat ko yung aking Ecological Solid Waste Management Law, wala kayong kamuang-muang noon. Pero ngayon, yun ang ini-implement nyo sa inyong mga trabaho, sa mga business ninyo, at sa inyong pagtutulong sa mga magsasaka. Maraming salamat, Cherry. I hope you will continue to be online para pakinggan naman natin ang isang plant-based nutritionist na magtuturo sa atin. Ron, I will go straight to you and your art cards para paano mag-transition. Sabi nilang, naku, masarap yung karne, masarap may baboy kailangan may manok Ako sa totoo lang, sinubukan ko ng 10 days na pure plant-based. Medyo hindi ko kayang buuin, pero tell us, ano ba yung pag-transform at ano ba ang mga superfood na kailangan itanim, na kayang itanim lang sa bote, lata, plastic, or kung may farm, itanim sa bakuran? Ayan. Ang ating specialist sa research and development, ang ating expert nutritionist. Hi, good morning po, Deputy Speaker Lauren. So yan, i-share ko po kung ano yung plans and purpose. And yung sa tanong niyo po, yes po, medyo ako din po nahihirapan before. Like, it took me months then to transition. Like, nagsimula din po kasi 10 days or 14, tapos mag-break, tapos nahihirapan kasi tayong mga Pilipino, nasanay tayo na parating may ulam or meat heavy, tapos yung gulay is nasa lang, like side vegetable. So, ngayon po umaga, I'll share with you yung kung paano po ba yung pag-transition na simple lang or magagawa din natin and masusustain natin long term. So, in plans and purpose po ay
founded it with a mission and they advocate yung plant-based nutrition in order to help yung individuals, yung mga Filipinos to achieve their optimal health and at the same time be mindful of their impact to the environment and also the animals. I consciously started eating more plants na after learning through documentaries, films, through my certification and other online resources. Kasi it's something new from what I learned in college. So I need to learn more about it before I fully transition. Kasi tanong ko din yan, paano yung protein, paano yung calcium, paano yung iron? So kaya ba siyang mapunan through 100% plant-based diet? So naging first client ko po ang sarili ko. So fast forward to the day, yun po, ginaguide ko yung mga clients through my nutrition coaching program on how they could start and transition from where they are now. And yung mas madali sa kanila, individualized nutrition plan then I created for them and then guide them through all throughout the process. So ngayon po, i-share ko sa inyo ang PLANTS method, which I guide po natin kung paano mag-transition. Like first po is the P, which is identify yung purpose. Ano yung reason? Ano yung unang-una po, like, bakit tayo natin gustong magsimula ang pagkain ng maraming gulay or bakit natin gusto mag-transition to a vegetarian or vegan or plant-based. There are three main health reasons which are health, environment, and animals. If meron na po kayong sagot dun sa tanong na yon, there might be a deeper reason on why you want to start your plant-based journey. For example po, yung isa kong client, initially, he just wants to reverse his diabetes. Pero, nung nag-enroll siya dun sa program, pero upon asking a number of whys, he was able to identify that his deepest reason is to be able to be there para dun sa anak niya in all of his milestones until he gets old. So, that's a deeper reason on why he wants to go plant-based. And aside from that, in terms of the environment, eating plant-based reduces your overall environmental footprint because yung animal agriculture natin significantly contributes to pollution, deforestation, soil degradation. So if that's what is near to you in terms of advocacy or interest or purpose, so you could dwell on that. And then for the animals, if you also believe that all animals deserve our love, respect, and compassion as living and sentient beings. So yun po yung una, purpose, identify it, ano yung personal reason mo and deep reason mo and why you want to go plant-based. Yung second po is learn actively. It's just, I have 3 C's what I want to share. First is connect. Connect or engage with people or communities na nasa same journey. So then start, if you're starting out, join communities offline or online, ask questions, engage in discussions para mas maintindihan nyo at matuto kayo kung ano pa yung nandun sa plant-based nutrition or plant-based diet. And second one is to consciously consume content online. Ito po isa sa mga effective strategies or ways on how you want to get motivated onto starting and continuing what you've started on your plant-based journey is to watch films, documentaries, books, and other online resources coming, like for example, following plant-based nutrition and health experts. And most importantly po, one of the key skills also in starting your plant-based journey is the learning how to cook. Learn to prepare your own plant-based meals kung kaya. For example po, here in the slides, let's go back, there are examples of mga simpleng local breakfast dishes natin that we could prepare healthier. Like for example po, yung oatmeal, champorado, and yung lugaw. For example po, yung oatmeal, ito po, gustong mas madali po siya. Nakatulong po siya sa ibang mga clients na madaling mag-transition in terms of swapping just a healthier breakfast instead of yung mga package na instant oatmeals. You could prepare your own in 5 to 10 minutes by using oats, yung local fruits natin, which are the banana, and currently in season, which is the ripe mango,
and add healthy fat sources, which are the nuts and seeds, arca soy, and then pumpkin seeds, and a plant milk. And then aside from that, our champorado, isa sa mga favorite ko po na breakfast and favorite po ng other clients then is yung paggamit ng black glutinous rice. So instead of yung white rice, yung partner natin na fried danggit or diles kapag sa champorado, we could substitute it with the nori sheets or plant milk or paggamit ng black glutinous rice dun sa champorado natin. So simple lang siya. And aside from that is yung lugaw or arroz caldo. Di ba usually ang lugaw natin may kasama siyang chicken or yung boiled egg. So we could swap it out with tofu and we could also use our brown glutinous rice or brown rice together with additional na pwede din pong dagdagan no yung hilaw po na langka. Nakakagutom. Yes po. Maski itong tatlong to, can you share it with us? Or bawal ba yun? Para sa Facebook, when they watch this, pagkatapos nito, yung, at least yung oatmeal, champorado, lugaw, meron plant-based recipes sa Facebook? Yes po. Okay, very Pwede good. po. Sige po. At saka siguro yung champorado, pwede rin adlay, di ba? Yes po, opo. Kasi nagtatanim ako adlay eh. Ang tagal ko nang hindi nag-white rice in a long time and adlay ang aking kinakain. So, black rice is good, pero pwede rin adlay. At pwede rin Yes siguro po. yung oatmeal ay gawin champurado, hindi ba? Yes po. Oats sige, champorado Sige, din po. nagpapanggap akong chef. Sige, balik sa'yo. Okay, Ako din po, hindi po ako chef, pero natutunan ko din. Mga simple Okay, dishes okay. that you can easily start. So, hindi ka pa rin chef, pero parang mas magaling ka sa chef. Sige, okay. Mga simpleng mga dishes pa lang po. Plant-powered. Uy, masarap. Okay. Okay, so yung A natin dun sa plants is take action. So be plant-powered. So start where you are, do what you can. So kailangan ba, Ronnie, 100% agad immediately? So kung kaya naman, why not? Pero if hindi, okay lang yon. Find your own pace. You could start with yung meatless Mondays. Baka narinig na rin yun ng iba, like starting 1 day a week na okay, plant-based lahat ng meals ko. Or you could also do yung days challenges like what you said, Deputy Speaker, yung 10 days. You could set your own challenge na 10. Okay, after nung 10, 20 days naman kaya. Actually, I'll correct myself. I've been plant-based for long time, several months already. Nag-break lang ako. Pag kumain ka ng pasta, nag-break ka na ng plant-based meal, di ba? Hindi naman. Hindi naman po. Yun. Kumain ako ng pasta. Sabi ko, kala ko pagbe-break yun ng plant-based meal. Okay, so hindi pala. So plant-based pa rin ako. Yes Hindi po. ako makain ng, maski anong karne, hindi ko kinakain. Wow, Sige. nice. Yes. Long time, several months. At kinakain ko lang yung gulay na akong nagtatanim. Pero mamaya, kayo ang magkwento, mamaya ang kwento ko. Okay. Sige po. And then, as you do your doing your action, feel or listen to your body on how it's responding to those nourishing foods. Baka usually, feel mo in terms of the digestion, mas okay na, and you feel that energy, yun po yung possible benefits din. Some of the benefits lang. So, we've covered yung breakfast nung last slide. Ngayon po, ano yung pwedeng kainin for lunch? So, ito po yung mga simple lang natin. Ito yung mga, dito po sa probinsya, kasi I'm here in Calaca, Batangas. I recently relocated lang po last year. So I was reintroduced again to the gulay natin. Like ito pong sinigang, we could make vegetables without the pork or beef. And then yung gulay na mais po, made from corn, sitaw, malunggay. Ang sarap. Masarap po. One of the favorites. Ikaw ba ang nagtatanim nito, Ronnie, sa lugar nyo sa Calaca or kay Chef Asha? Currently po, hindi pa po kami in terms nakakapag-start ng pagtatanim. Mostly po dun sa local market. Pero yun po yung goal namin this year. Kasi Na magtanim sa bakuran nyo? Okay. Yes po. Yes, sa community. Together with my mother. Very good. Ang galing. Okay. Ikaw ang nag-develop ng mga plant-based menu na ito na recipe, right? Yes po. Actually, ano lang naman po siya. Like, ito na po yung usual natin na mga gulay dishes sa mga ng Pinoy local plant-based dishes natin. Ginawa ko lang po siyang mas healthier in terms of removing or substituting yung mga usual na meats natin. Like for example po yung nasa baba na kaliwa,
yung pininyahang langka at gulay. Usually, ang pininyahan natin is pininyahang manok. So, what I use po is yung hilaw na langka. And then, for the bulanglang, ito po din, isa din po that you could start with. 1 to 2 cups of it, if kaya, dun sa lunch or your meals is already enough for what you need. Next slide, please. And then, ayan, ano nga ba yung dapat natin kainin on a plant-based diet? And focusing on the nourishment because food is nourishment and yung food is medicine. And nakakatulong siya sa atin, not only for pleasure, but beyond that is yung nourishment. Ano yung mga importanteng food groups on a plant-based diet? Ito pong visual guide na to is from Mesa Nemesis, who also share the advocacy of promoting local plant-based foods and dishes. So makikita niyo po dito yung sa right po na, sa kanan po kalahati is the fruits and vegetables, which is makikita mo yung kamote tops, kangkong, eggplant, kamatis. So yun, rich po siya in vitamins and minerals and antioxidants. So kunyari po sa isang kain po, kunyari for lunch, later, you could be conscious na okay, kailangan ko, meron akong on a healthy plant-based diet ng 1 cup of vegetables. And then, kasama din po dyan yung fruits. So, 1 cup of fruits or yung nakita po natin na saging, pwede din po yung local natin na papaya. Ngayon po, mangga. In season po yung mangga. So, eat what's available and eat locally is also one of the things that we could be mindful of on plant-based eating. And then po, we also want to eat more of the grains and the starchy foods like yung root crops and grains. Nabagit nyo na po yung adlay and then also yung rice variety. So we could make a healthier swap na instead of the white rice, we could switch ng red rice, black rice, adlay, or yung mga root crops natin like kamoteng kahoy, kalabasa po starchy vegetables, and other root crops and whole grains po. And then the last one, the next food groups po are the beans. So baka tanongin, like, paano yung protein on a plant-based diet? Yung highest sources of protein po on a plant-based diet are the beans, legumes, and including na din po yung grains. So focusing on the beans, ito po yung usual kapalit ng ating animal protein. Like we have the tokwa, makikita niyo po dyan yung patani, sitaw, or munggo, of course, Friday munggo natin, and then white beans, and yung pinaka-recent yung tapilan po or yellow munggo. So, ayan, we want to be more conscious na paano isama natin siya sa ating pang-araw-araw na pagkain on a plant-based diet. So, yun po, eat more whole plant foods and eat diversely. We need for the nutritional variety din po natin on our diet and nutrition. So yung next one is yung sa T, which is the Thrive. So beyond the diet, eating plant-based is a lifestyle. So you want to, in order to thrive on it, ano pong Tagalog sa thrive is actually parang, when I search for it, Google din po is magtagumpay or mamuhay on a plant-based diet. Celebrate every wins and can be as simple as na, hindi ako nakapag-pork for 1 day. So maybe you could build on that to build on one dietary habit or changes at a time. Hanggang magtuloy-tuloy na mapansin mo, nag-isang buwan na or nag-2 buwan na or hanggang naka-1 taon na. So ayun po. In terms of doon naman, kunyari magbe-break siya na, nakakain ako ng pork because na offeran. It's just continue, have compassion for yourself and just continue what you have already started. And also reward yourself in order to motivate kung ano po yung journey nyo, yung mga accomplishments nyo. And aside from that, yung importante din po is yung own your own journey. Don't compare yourself to the journey of the others. Yung iba kaya nila overnight. Ikaw, baka for you, it's better na gradual yung transition, na one food group at a time. So, make it personal, make your journey personal. And of course, yung listen and trust your body because every person's health and nutrition is unique. So, for example po, yes po. Yes.
Thank you so much. Nakita ko itong have fun na nandyan ka sa kitchen. Is this your kitchen? Ikaw ba ay nagme-mentor ng mga chefs or Mhm. ikaw ang nagluluto sa sarili mo ang kitchen? What is Ako this? po ang estudyante, Deputy Speaker. Ano po Ikaw to? ang estudyante yan kay Yes Chef po. Asha. Yes po, yan Okay. po yung nung last year po, last December lang po, na isa po ako sa mga estudyante ni Chef Asha. Wherein Pwede we pa ang cook- face-to-face nun. Yes Yes. po. Because I could see wala kayong mask. Yes But it was pandemic already. Yeah, that's a risk, huh? Okay. Sige. Thank you so much. I think you have more slides. Yes po. Yes. Dalawa na lang po yata. Okay. In terms of the S, get social support. Like, find your own community. Kung siguro ikaw lang yung kumakain muna ngayon sa pamilya no, ng plant-based, you could find your own community online and offline. And one of the effective ways is to connect with the people who same the journeys, who share the same journey. And you could also share your plant-based journey online para you could meet people or connect with people. Like, I have clients that they started their own Facebook or Instagram pages to share yung recipes, mga simpleng Yes. recipes. So, Can you share your recipe? Itong letrato, dalawa sa ilalim. Yan ay mga gawa mo. Even the way you style your food on yan po ay sa dahon ng saging, di ba? Oo. Opo. Yan po yung mga natutunan namin dun sa Ecology of Food course ni Chef Asha. So, in Wow. terms of yung recipe, Ang sarap-sarap ng dalawang nakikita ko. Yes po. Yung makikita niyo po yung sa kaliwa is yung jackfruit pinunot, na ginamit mo yung cashew cream, and then may chickpea upo balls po, yung orange, and then salad, and then Sige. refried. So, Wow, interesting. And we will also learn from the next chef. Okay. apo. Thank you so much. And then- May I see your next photo? Okay. Yan po, the last slide. So, how very can you good. start? It's just to summarize lang po is identify your purpose, ano yung intention mo or reason, be deep with it and make it personal. Learn actively, take action, nourish your body, focus on the nourishment instead of considering it only as a diet. And then thrive on your journey and lifestyle and get social support. So, ayan po. Thank you so much. Iintayin ko yung almusal na oatmeal at pati yung lugaw. Ano yung isa? Tatlo yung kanina eh. Champurrado po. At yung champurrado. Salamat. Thank you so much. Sige At po. excited na ako maging estudyante ni Chef Asha. Sige. Halata. Mag-enjoy po kayo. Oo, sigurado ako. At ako kasi, ako nagtatanim ng sarili kong mga gulay. Kaya gusto ko rin i-share yung mga gulay ko sa inyo. Baka kaya nyong i-innovate at gamitin. We will learn from, thank you so much, Ronnie, and we will learn Thank you from the po. Sexy Kitchen. Chef B. Camposano, yes, founder and CEO ng Sexy Kitchen. Ano ba ang mga Filipino foods na maaring plant-based? At tell us, ano ba yung Sexy Kitchen? Ano ang mga tinuturo nyo or available ba kayo for catering ng mga plant-based diet? Okay, Chef B. Hi, magandang umaga again, Morning. Senator. Oh, yeah. Good morning. Yes. Okay. The Sexy Kitchen by B, actually, Senator, lahat ng Filipino dishes can be converted into all plant-based, 100%. Okay. So very interesting yung discussion natin kanina, no? May problema kung paano i-start ang plant-based. Okay. So siguro kailangan tingnan muna natin yung impact talaga. Ano ba talaga ang kinalaman ng ating pagkain sa ating lahat sa kabuuan, no? So yeah, also here, para ma-encourage talaga tayo to switch to a better food choices, and then yung supportahan ng ating mga lokal. Okay, next slide. Yeah, kailangan natin malaman muna, no, na yung siguro dahil sa pag-unlad masyado bumibilis ang pagproseso ng pagkain, no? Dahil sa ating pangangailangan na kumain, maraming nasisira, right? Nakakalimutan yata ang social responsibilities sa paggawa ng pagkain. So nagkakaroon tayo ng pollution, ng animal abuse, di ba? Pagkakaroon ng sakit, obesity, chronic diseases, mental health diseases. Ganyan. Next. At dahil dito, of course, nagkakaroon tayo ng global warming because of our food production.
no? Ang pagkasira ng lupa, soil erosion from factory farming, deforestation, tinatanggal ang mga natural habitat ng mga animals para sa production, food production. And then of course, ang human food waste, isa sa mga reason ng global warming at climate change, ang ating ang ating food waste, no? So what we throw out from our plates matter. Okay? So malakas ang method. Pag irresponsibly natin tinatapon ang ating food waste at sa landfill pumupunta, 3 times of cow's fart methane ang nilalabas niya. So, bad news, ang ating food system ay isa sa mga malaking pinaka-contributor ng climate change. It's about 34%. 34% of all the greenhouse gases. So, personal decision natin may great impact. Next. Okay. So, sa atin, alam natin na mahilig tayo tumingin ng nutritional facts. Ilang calories, ilang carbohydrates, ilang fat content, this and that, right? But of course, kailangan maging aware din tayo ng carbon dioxide equivalent, the CO2 emission facts, no? Kailangan ma-realize natin gaano kabigat ang init at ang energy na nakukonsume sa ating mga hapagkainan. Next slide. Okay, ito lingid na sa ating kaalaman ito na ang equivalent ng pag-produce ng meat productions ay equivalent ng maraming transportasyon. Di ba? Yun ang equivalent. So, kaya sinasabi dito, malaki tayong contributor ng climate change, ang livestock, ang animal farming, di ba? So, good news. Next slide. Good news, lahat tayo aware na sa pagkasira ng ating climate, no? Isa dito ang pag-produce na para sa ating mga pagkain. So, dahil dito may reason na agad tayong para i-cut down or totally alisin ang pag-consume ng gulay. Ng meat at a reason. Kasi 'di ba ang kanina ang discussion nahihirapan convince bakit ayaw kumain ng masustansyang pagkain at puro meat doon ang ating diet. Okay? Reason to cut down on meat consumption. Unang-una, alam natin lahat na hindi ito tama para sa ating kalusugan. Okay? Ito ang contributor ng chronic diseases katulad ng heart disease, high cholesterol, type 2 diabetes, obesity, ADHD, mental illness, everything, malnutrition, overnutrition. So it's really not good for our health, right? Okay. And then second, it's bad for the animals. Why? In the way they're being raised. Kung paano sila pinapalaki at pinapakain forcibly, hindi ba? Pinapabilis ang kanilang paglaki. Right? So, kung nakita natin doon sa mga studies, it's always ang may kasalanan ang mga hayop. Cow's fart, everything, yung methane na nilalabas nila. But it's not them. Actually, it's not the cows. It's the how. Diba? Kung paano sila i-raise na mabuti at hindi makakasama sa ating kalusugan at kalusugan ng ating kapaligiran. Hindi ba? At number three, this entails socioeconomic costs. Marami again, from the number one, marami nakakasakit. Hindi natin kayang magpagamot, 'di ba? Maraming nasisira, maraming lalo na ang maliliit na mga negosyo bumabagsak, hindi ma-sustain.
Okay, dahil sa sakit o mga disasters na nangyayari. Right? And then number 4, it's really, we know for a fact that this is really bad for the environment and our climate. Diba? Dito, pag hindi natin ilagaan ang pagproseso ng pagkain, malaking impact sa ating environment. Diba? Nandito mga tsunamis, bagyo, everything, name it. Name it na binibigay sa atin ng natural disaster sa pagkasira ng environment. Okay, what we can do, of course, let's act, right? We should optimize our nutrition to optimize our body, because biology. To optimize our biology is to optimize our life. Okay, so of course, dito kailangan optimal na ang food choices mo, right? You have to change your eating habits from bad eating habits to good eating habits, and of course, lagyan ng ehersisyo, right? Para to achieve optimal your physical and mental health, to engage with your life fully, di ba? Sa kahit anong mangyari sa atin lahat, di ba, may mga sakit tayo around it, but ano tayo, guarded, di ba? Shield tayo with our own nutrition na binibigay natin sa ating katawan with an optimal care. Okay? And then of course, educate, magkaroon ng kaalaman, magbigay ng kaalaman, okay? Ma-ihone ang ating mga talents, di ba? Matuto tayo magluto. Dahil from there, nakikita natin kanina sila Cherry, sila Chef, na meron tayong mga local farms, hindi ba? Ang sinasabi dyan, meron tayong on-hand resources, right? Kung marunong tayo magluto, di ba? Real-time ang product na nakukuha natin. Real-time ang nutrition na nakukuha natin. Hindi na natin kailangan maghintay ng mga imported or what, okay, ng mga rasyon or whatever. Kasi in any calamity, kung meron tayong on-hand resources, kayang-kaya natin, hindi tayo magugutom. And of course, mas nabuboost pa natin ang ating immune system because everything we use all naturals. Okay? And then, all naturals, and then of course, na-eradicate natin ang doubt na hindi natin kaya magluto. Now, kung lahat yan kaya natin, na-hone na natin ang ating talents, marunong tayo magluto, real-time products, on-hand resources, now we can make healthy. You can make healthy food delicious and delicious food healthy, right? Right in your kitchen. Ito yung literal na sinasabing from farm to table. And then of course, now dahil sinasabi natin naman kanina, mahirap mag-convince. Hindi na namin kayo kailangan i-convince because from this na binibigay na namin sa inyo lahat, right? Ng resources ni Mother Earth, lahat. At of course, nating mga taga-taguyod, no? ng magandang health at lahat ng tagabigay ng skills, right? Now, it is now possible to lower our meat or your meat consumptions from any factory animal farm to 0. Okay? So, hindi na mahirap, hindi ba? Sabi nga dito ng UN, a shift to a regenerative agriculture, right? If we took 2.5 million hectares, pag inalis natin ang 2.5 million hectares na sirang land na sa buong mundo at i-convert natin into a regenerative agriculture, that will be able us to stop climate change for 20 years. Okay, next. Okay, call to action. Okay, ang aming kumpanya po, ang aking tinayong kumpanya ay Nomad F&B Business Solution.
ito ay may apat na haligi, no, ng sustainability, 4 pillars of sustainability. One is business development, people development, environmental protection, and meron kami dinagdag sa aming pillars. Ito yung bago na hindi naman to bago, pero this is like 4 years ago na dinagdag sa 4 pillars of sustainability ay ang health, wellness, and nutrition. Kaya nagkaroon kami ng The Sexy Kitchen by B. Okay? So we cannot just tell everyone to take care and how to prepare food, this and that, by just saying. So I created The Sexy Kitchen by B para ipakita na ang healthy food delicious and delicious food healthy na sinasabi ay pwede. Okay? So marami sa aming kitchen, sa aming menu, madali kaming nagpapabago-bago, no? Para hindi mabore ang mga tao pag tinignan ng mga menu. Anything, everything under the sun, kaya namin ilagay sa menu just to prove that you can eat now, di ba? Of course, the evidence-based na diet, which is the plant-based diet. Evidence-based na ito ay maganda, hindi lamang sa katawan ng tao, kundi sa buong pangkalahatan. Mabuting-mabuti sa ating kapaligiran, sa ating buong mundo, at of course, we take care of our animals. And then, of course, dito sa The Sexy Kitchen by B, I created, along with my team, of course, ang first ever vegan samgyeopsal in the Philippines. Okay? Tinayo ko to, binigay ko to because para sabihin na posible ang imposible. Right? So ang samgyeopsal na puro meat, heavily meat meal, so ginawa kong elevated vegetable samgyeopsal. So we elevated this samgyeopsal, no? We elevated the vegetables. Actually, yun talaga ang gusto ni The Sexy Kitchen by B is to elevate, to tell people that we can elevate the vegetables in our plates, in our tables, to everything. I-share mo pa and sa amin yung samgyeopsal na nasa photos na mukhang napakasarap. Parang Korean food, pero ito'y lahat ay vegetarian, di ba? Oo. Yes, Senator, You will plant-based. share that with us, no? I-share sa Yes, amin. Okay. plant-based. Oo. So now, plant-based diet is not just a diet. This is not just just a diet. But this is a plant-based cuisine na po ito, Senator. Yes. Huh? So all over the world, in a plant-based cuisine, we can create so much, which I'm very, very excited. Hindi boring. Hindi lang puro salad. It's delicious food, colorful food, healthy Yes. food. At lahat Yes. ng mga pictures sa pinapakita mo ay creations mo, di ba? Based on Yes. plants. Yung mga plants, tinatanim mo, binibili mo from local producers, right? Senator, yun nga ang frustration ko, hindi po ako marunong magtanim, para pamilya ko ay mga magsasaka sa Leyte at Yes. Masbate. No? Okay, So yes. ngayon po, ang aming produce ay galing sa mga local farmers. In-order natin sa mga distributors diretso, no? Very good. Yan. Okay. Hindi na nila kailangan linisan, hindi nila kailangan balatan, okay? Para mabawasan din ang nila. Pero of course, dapat linisan. I mean, hindi na masyadong gawing aesthetic. Okay. Idiretso Which sa akin. Yeah, which kitchen is this in the photos? Is this your kitchen? Yes, Senator. Minsan din very kami nagtuturo nun. Okay. Oo. Ngayon na pandemic, paano ka nagtuturo? Meron kang virtual workshops on plant-based recipes, vegan recipes, para din yung mga tao. Earlier we had Greya, so they can teach people to plant. Yeah. Then we also had Ronnie. So pwede natin i-combine lahat yan sa mga tinatanim sa bahay, ay pwede ka rin mag-workshop online, or meron ka bang Facebook para ipakita yung mga madali na doable, actionable sa nagmamadaling magtrabaho sa mga Zoom araw-araw na Yes. raw foods, or konting saute lang yan o gisa
nandyan na. Oo. Yes. Yes, oo. Yes, Senator. 24 hours. 24 hours. 24 hours kung nasan man sila, okay, basta makatulong at makapagbigay matulungan ng skills. Gusto nila long way, short way, no, but in a proper way. 'Di ba may isa kami malaking team na nagbubuo nito, so we can cater lahat ng pangangailangan kung gusto nila magluto at any time. 'Di ba, lalo na po sa may mga karamdaman, 'di ba, nagre-recover from their illnesses. We guide them also paano yung dapat kainin. At saka sa mga merong farm, para alam Yes. nila yung gamit ng kanilang mga tinatanim, kung paano iluto or paano maski hilaw ay kainin. Yan. Very good. Yes. Pyramid of waste management. Very good. Okay, before that, Senator, I would like to go to the slide 10, please. Yes. We have Mhm. prevent, repurposing, composting, recovery, refilling. Okay, before that, slide 10, please. Yeah. Next. The call to action. Yan, okay. So, ito nga yung may mga programa kami, Senator, na Transform 21. In 21 days, tumutulong din kami sa mga nahihirapang mag-transition to take this new healthy diet, no? So, we guide them on how to really change and transform to a better way and get an optimal health. And then to this, of course, we support the regenerative agriculture, yung mga local farmers. Yan, gusto rin namin ipakita at sabihin sa kanila na kami ay nakasuporta sa lahat ng kanilang mga tinatanim. Kasi mahirap unang hindi nagagamit na mabuti lahat ng mga tinatanim. Hindi ba? Kailangan ilagay sa pinakamasarap at pinakamabuting preparation. Right? So, isa rin sa project ni Nomad F&B Solutions ay ang Plant-Based Culinary Institute na magpo-focus sa pagtuturo sa plant-based cooking, plant-based nutrition, farming, environmental protection as well, nutrition, everything, movement, mga exercises, and then of course to encourage our farmers to become teachers. No, to become teachers and to encourage all the chefs, all the cooks to become farmers. So ito ang project ni the Plant-Based Culinary Institute, and hopefully mag-run na ito in the last quarter, the Q4 or Q3 or Q4 2021. Very good. Yan. That's a good way of putting it, na lahat na nagtatanim ay matutong gamitin ang kanilang tinatanim. At lahat na naman mahilig kumain ng plant-based diet ay matutong magtanim. So maganda yung call to action mo. So thank you so much. Kung meron tayong Chef B, meron din tayong Chief. Tanggalin mo lang yung dagdagan mo ng I, meron naman Chief ng Youth Division. So lahat ng mga tinuro ng ating first 3 guests ay nandyan si Adolf Aguilar, yung mga chef, ngayon chief, COVID survivor. Thank you so much, Chef B. And could you kindly share with us on Facebook the recipes that you can share? And I would like to share my harvest one day. Let me just show you 1 minute. My harvest. Okay, my harvest. Ayan. My harvest. My harvest. Promise. Harvest ko lahat ito. Ang dami-dami. Okay. So, tell us, Adolf, matagal na yung gulayan sa paaralan. So, paano natin gagamitin ang lahat ng sinabi ni Chef B, ni Ronnie, at ni Cherry, at marami pang iba na gagamitin sa DepEd? Paano ba yung ating 47,000 na DepEd schools, mga classroom, magkaroon ng gulayan kasing ganda ng nasa likod mo? Yes. Adolf, Chief. So, hindi ka chef, no? Chief ng Youth Chief. Division. Okay, sige. Magandang umaga, maayong buntag, Deputy Speaker, at sa lahat ng mga taga-DepEd at ating mga stakeholders na nakikinig sa
sa episode na to. So I will tell you about Gulayan sa Paaralan in the new normal. Kasi wala naman tayong face-to-face classes, so kaya tinatawag namin ito ngayong Gulayan sa Paaralan in the new normal. Next slide, please. So to understand fully paano nagsimula ang Gulayan sa Paaralan, nagsimula ito in 1970. Tinatawag itong Alay Tanim at Pangkabuhayan. This is to promote agricultural productivity and human nutrition by producing nutritious food crops to meet the needs of the supplementary feeding program. Then naging officially Gulayan sa Paaralan in 2007 at para ito ay mag-implement din na together with the Department of Agriculture, naka-focus ito on to provide a strategy to mitigate hunger and poverty. So focus ito is yung 54 priority provinces of the government, including the National Capital Region. Then later on, naging school-based Alay Tanim program, binalik ito to strengthen yung original na Alay Tanim in 1970. Then in 2011, ang Gulayan sa Paaralan ay naging bahagi na ng National Greening Program. Then in 2015, nag-expand ng coverage ang National Greening Program at it includes yung Gulayan sa Paaralan. And in 2019, yung Gulayan sa Paaralan program ay nailipat sa Youth Formation Division. Kaya dito kami pumasok kasi nakita lang namin na yung Gulayan sa Paaralan ay hindi lamang issue about providing food for students or supplement feeding program, but it is also part on developing the core values ng ating mga kabataan, yung pagmamahal sa kalikasan, yung pagiging makatao, makadiyos at makabansa. So in 2025, our goal is to have a sustainable Gulayan sa Paaralan program that will cover all schools in the 4th and 6th class municipalities all over the country. At of course, ito yung mga schools na kailangan dagdagan ang pondo para maipatupad ng maayos ang Gulayan sa Paaralan. Next slide, please. So kung tingnan natin yung implementation ng Gulayan sa Paaralan, yung sabi kanina ni Deputy Speaker na siya yung isa sa mga instrumental, nagbigay spark na masimulan at ma-intensify yung implementation. Sa 2015-2016, sa panahon ni Brother Armin, when we launched the program, nagkaroon tayo ng 27,898 schools. That's around 59% of the schools all over the country implementing the program. But in 2019-2020, bago mag-pandemic, ay nasa 41,697 na ang may mga gulayan sa kanilang mga paaralan. This is 88% out of the total 47,188 schools. Kung ating tingnan, kahit marami yung 41,697, these Gulayan projects in schools are supported by the community because there is a limited funding coming from DepEd. Like this year, we only finance Gulayan 400 schools ang nabigyan lang ng pondo kasi 10 million lang po ang nailaan para sa learner support sa Gulayan. But in 2022, we're aiming with the support of the Deputy Speaker, sana mag-increase ito into 70 million to cover around 1,400 schools. And hopefully, if lahat ng paaralan ay mabigyan din ng pondo, that's around 50,000 per school, we need 2.5 billion to make the program feasible na para lahat na po ay covered. Pero kapag pupunduhan kasi natin yung 2.5 billion na ito ay magkakaroon ng multiplier effect in terms of providing food not only for the feeding program but also food for the entire family and also to help the communities. So last year, noong October, November at December, nasalanta po ang karamihan sa mga school gardens natin sa Region 5,
sa Region 1, Region 2 dahil sa bagyong Ulysses at Rolly. Ako mismo nandoon, pinuntahan namin yung mga schools sa Bicol at even kahit may pandemya, pumunta kaming Quirino, Isabela, Tugigaraw para tingnan yung impact ng calamity sa ating mga gulayan. Kaya immediately, hinabol namin kahit end of the year na ay nagpalabas ng pondo ang DepEd out of the savings we have from the Learner Support Fund para mabigyan ng startup fund uli yung mga schools na nasalanta ang mga gulayan. Nila-launch din namin this year ang Gawad Siklab at isa sa mga i-award namin ay ang mga outstanding gulayan projects ng mga schools para magkaroon tayo ng community of practice at ma-highlight yung mga maganda at natatanging ginagawa ng ating mga schools kahit na may pandemya. Next slide, please. So, ngayong school year, wala pong face-to-face, kaya yung gulayan sa paaralan ay nagkakaroon ng transition na naging gulayan sa tahanan, barangay, or komunidad. So, paano na-implement yung gulayan sa tahanan at sa barangay ito ay sa pamamagitan ng mga community replicators. Sino yung mga community replicators natin? Ito yung ating mga parents, mga stakeholders, mga student government officers, and even our teachers. They are capacitated with webinars in cooperation also with the Department of Agriculture and other foundations that promotes gulayan sa paaralan. Kaya kung tingnan mo, sari-sari, iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay nagkakaroon ng mga gulayan. Ito yung sample pictures natin sa Tagum City, sa Tanawan, at napuntahan din namin yung sa Nueva Ecija, even yung sa Sagay, Escalante, sa Bayawan City, which napuntahan namin 3 weeks ago, ay nagkaroon ng mga successful gulayan implementation. Hindi lang ginamit ang mga vegetables para sa feeding program, kundi pinamahagi din ito sa mga family kasi nagkaroon ng shortage, kasi nagkaroon ng mga delivery problems sa mga gulay, kaya mismo naging source ng produce ay ang ating mga schools. At later on, during the middle of the pandemic, ay nagkakaroon din ng gulayan. So ano ang halaga ng gulayan ngayon? It provides masustansyang pagkain para sa buong pamilya. It ensures steady supply of veggies and fruits. Ay nagkaroon din ng extra income mula sa gulayan. At ang mahalaga din, kaya nasa youth formation ito ngayon, ay ang integration sa self-learning modules. So may mga experiments sa science, may mga activities sa mga livelihood education, at mga environmental programs at activity na kailangan nilang i-practice, ito ay na-integrate na rin sa ating mga self-learning modules. Next slide, please. Yung video sana ay ipapakita namin. Ito ay isang video na ginawa ng isang student sa Aklan tungkol sa pag-implement nila ng gulayan sa paaralan. Mahalaga po na mga teachers at mga students ay involved sa programa na ito so that they will become self-reliant in addressing the nutritional deficiency ng students, ng pamilya nila. On the same time ay na-transfer din yung skills ng pagtatanim ng gulay. I was born in 1975, so mga 1980s, active pa yung mga barangay brigade. Ang status symbol sa community namin doon ay hindi yung magagarang bahay, kung hindi yung paramihan ng mga vegetables sa bakuran at pagandahan yon. At nakuha ko yung values na kahit ngayon, kung wala pa nga lang ako sa Maynila, sa panahon ng ECQ sa amin, ay nagtatanim ako ng gulay because it is through the example set by my grandparents ay nakuha ko rin yung pagmamahal sa pagtanim ng mga gulay, at nais namin na ang mga mag-aaral namin ngayon dito sa DepEd ay magkakaroon din ng ganitong love for the gulayan, on the same time for the respect for the environment. Next slide, please. So,
I belong to a family of 6. Apat kaming magkakapatid. My parents are both working in government, pero alam naman natin hindi gaano kalaki yung sweldo sa gobyerno. Kailangan naming mag-aral. Pinaaral kami sa Silliman. Ito ay isang private school na napakamahal ng tuition, pero kahit ordinary civil servant sila, 4 kami in college, sabay-sabay, ay naagapan pa rin nila at hanapan ng paraan paano kami makapag-aral dahil we grow our own food and even the livestock, yung gumising ka lang at kumuha ng itlog para lutuin, and then every weekend nag-ihaw ng manok para ito yung pagkain namin for the entire week. So kaya naman talaga mag-survive if we produce most of our food. Even yung mais, yung corn, siya yung daily staple din namin. We grow it in the family. Even yung pagtatanim ng kakao, nangka, pinya, saging, hanggang ngayon ay pinapractice pa rin namin sa family. With this experience, I realized na kaya naman talaga tugunan ang mga pangangailangan ng pamilya in terms of vegetables and fruits if tayo ay magsumikap lang at palaguin ang ating mga gardens gamit ang ating puso, galing at talino. Next slide, please. As our vision po, the Gulayan sa Paaralan will be using biointensive gardening and the utilization of local sturdy vegetables varieties in revitalize not only to augment the school-based feeding program, but also to teach learners how to produce their own food and increase their consumption of vegetables. Naalala ko nung ako pa ay student, mapipilitan talaga akong kumain ng vegetables dahil kaharap ito ng teacher ko at kaharap din ng mga classmates ko. Kahit medyo hindi ko gusto yung veggies ay doon ko nakukuha yung habit na mahalaga palang kumain ng vegetables. Public schools with limited land areas will use the latest available agricultural technologies to create and maintain their garden areas despite lack or absence of land. So, dati akong Assistant Schools Deputation Superintendent ng Bayawan City at doon ko rin nakita na every time we visit schools, dahil yung Bayawan City ay nag-promote ng organic agriculture, so lahat din ng schools ay may lettuce, may pipino, at meron din silang palaisdaan. So, kapag mag-visit kami, they serve all those organic foods at tuwang-tuwa kami. So kaya naman talagang kumain ng gulay, kaya naman at pati na rin ang mga bata, basta meron lang silang access. At ang yung Gulayan sa Paaralan ay will ensure that our schools will have a steady supply of vegetables. And through this kasi, kapag nakita nila sa paaralan, ay gagayahin din ito ng mga families sa kanilang mga tahanan. At alam mo, maganda ang naidulot, isa sa mga magandang naidulot ng pandemic ay nagkakaroon ng panahon at opportunity na magtanim at mag-grow ng sariling mga gulay ang ating mga families, ang ating mga teachers. Kaya medyo masagana po ang ani sa ating mga gulayan, lalo na sa mga probinsya. Magandang umaga. Very good, Teacher Adolf, Chief Adolf. Salamat. Kanina narinig ko yung sinabi mo na kulang kayo ng budget. Pero kung iisipin mo, hindi naman kailangan ng napakalaking budget, hindi ba? Importante lang, may konting lupa. Pangalawa, pwede tayo magtanim kung walang lupa sa naresikulong bote, lata, plastic. At pangatlo, yung ating food waste at mga dry leaves ang ginagawang organic fertilizer. At pang-apat, we save seeds. Tayo yung nagtutuyo, nag-save ng mga buto ng ating mga kinakain at yun ang ating siyang ipapasibol. So, I will help you with your budget. Pero if we institutionalize yung ating segregation of waste at source, recycling and composting, at yung tayo ang gagawa ng sariling compost at tayo ay mag-save ng seeds na ating itatanim, sigurado ako na hindi napakalaking budget ang kailangan ng DepEd. Pero magandang gawin natin sa susunod na stories ay maaari kang kumuha ng ehemplo ng mga paaralan na gulayan na talagang outstanding, na naging self-sufficient ang eskwela
at ginaya ng mga PTA, ang mga bata, magulang, ang kanilang nakita sa paaralan. Maganda yung sinabi mo, yung nakikita sa paaralan ang siyang gagawin sa tanan. Kaya nga sana ang ating gulayan sa paaralan, hindi lamang sa kalahati ng 47,000 DepEd schools, tama ba yung numbers ko, ay lahat na, tanan. Tapos, gawin natin lahat ng teachers, 850,000 sa kanilang tahanan, balay, tanan, ay merong gulayan. Tapos, sa mga estudyante, ang mga magulang, i-impluensya nila. Imagine the effects of this and I will help you with that. So, gulayan sa paaralan, gulayan sa tahanan, balay o gulay sa tanan, tapos tanan ng mga teachers at tanan ng mga estudyante. Imagine, ang dami nun. So, importante rin, ibaon natin sa programa natin, I'm sure ginagawa nyo to, paalala ko lang, yung pagbabawal ng single-use plastic. Dahil yan ay makakasira sa ating kalikasan at baka mapunta yan sa mga estero, kanal at sa karagatan. Kung coastal barangay, ay masama yan. So pagbaban natin ng single-use plastic sa gulay, pagkuha ng gulay sa palengke o paglagay ng gulay, pwedeng gamitin ang mga resikulong mga tela galing sa lumang tuwalya, lumang kurtina na maaring gawing mga eco bag. At siyempre, yung pagtatayo ng material recovery facility. Simple lang, yung aking pinakita nung isang linggo ay bamboo lang na aking ginawa, botelata plastic, karton, papel, tapos yung food waste hindi kasama doon, binabaon sa lupa yung food waste, yung latak lang residual ang pinipick up ng ating mga garbage collector, na mga frontliners din natin. Siguro, maganda rin tayo siguro mag-webinar na hindi sa stories, kasama ang lahat ng ating DepEd schools na merong gulayan, hindi ba maganda? So, Yes. we can learn from them, but perhaps yung mga batas na nagawa ko from 1998 ay maaring simplehan ko para paalala sa lahat. May batas po tayo dito, water catchment, baka may eskwelahan na hindi pa nangongolekta ng rainwater collector ay pwedeng gawan ng simpleng rainwater collection. So, pwede rin nyo isama yan sa inyong DepEd budget. Ang NEP ninyo ay ginagawa na yun, National Expenditure Program, ay MRF, Water Collection System, and implementation of Republic Act 9003 and the banning or regulation of single-use plastic. Sa apat na ito ay kaya natin tulungan lahat na ng eskwelahan. Natutuwa ako sa iyo sa sinabi mo na ikaw pinalaki sa kita sa pagtatanim ng gulay. I mean, saludo ako sa mga magulang mo na nakapag-aral sa mahusay na eskwelahan dahil sa kanilang pagpupunyagi sa pagtanim ng gulay. By growing your own food, your family was able to send you to a good school and you're now an outstanding DepEd official. Congratulations to you. Salamat. At siguro bago tayo umalis, kasi nagbanggit ka, yan. Ito, promise, hindi ako bumibili ng gulay. Tanim ko talaga ito, pepino. Kasi may green thumb kami. Yan. At saka ito naman, lechugas. Meron akong alokbati. Ayan. Meron din akong onion leek. Naglalaway na yung ating mga chef. Ayan, meron akong arugula. So simple lang kasi ako kumain. Ako naman, I grow my own food at saka isa lang ulam ko sa araw-araw eh. Kunyari, dining-ding lang. O kaya talbos ng kamote salad na merong kamatis na ako rin nagtatanim. Ganon, simple lang. O, yun. So anyway, Adolf, thank you so much. Anong eskwela nga yan maganda yung trellis dyan sa likod mo? Ito yung sa Tinaugan Elementary School sa Bindoy, Negros Oriental. Outstanding ba yung eskwelang yon? Yes. Okay, Adolf. Naku, nawala na si Adolf. Baka naputol sa DepEd. Kasi overtime na pala tayo. 2 hours na halos. Okay. So, thank you so much, Adolf, of DepEd. And since they all stayed and they're still online, last words, 10 seconds from Cherry, Ronnie, and
Chef B, for shifting to a plant-based diet, growing our own food, and really providing help for our farmers and to be healthy during this pandemic. Cherry, Ronnie, and Chef B. At salamat po ulit, no? Sa akin lang po, umpisahan natin magtanim. Umpisahan natin kumain ng healthy. Kanina yung alugbate, favorite ko yan. At yung tip ko lang, galing sa isang farmer, umpisahan po ninyo magtanim kung anong paborito ninyong gulay. Maraming Tama. Thank you, Ronnie, sa Kalaka. Okay. Hello? Okay. Thank you po ulit for inviting me to share my knowledge in terms of the plant-based nutrition. Eating plant-based is easy, doable, and it can be your lifestyle. You could use the plants method to guide you. And yeah, tama po. And start with your favorite Paboritong dishes. gulay. Very good. Yan po. Thank you. I've been eating plant-based for a long, long time. And Thank you so much. Sorry, Deputy Speaker. In case anyone needs guidance from a nutritionist dietitian and to have it individualized, feel free to message me in Plants and Purpose, and I will be glad to help you with that. Very good. Thank you. Chef B. Okay, maraming salamat po, Senator, sa pag-ibita niyo sa akin. I really appreciate this. Yes, kumain po tayo lahat ng gulay. Parati ko naman sinasabi yun, ano? Parati, pati mga bata, kailangan matuto na tayong kumain ng gulay at para sa ating ikakalakas ng nutrition at ating katawan. And then, of course, para ma-enjoy ang gulay, kailangan matutong magluto. Okay? So, para hindi boring, kailangan mag-aral magluto. I-enhance ang pagkain, i-enhance ang mga gulay sa ating hapagkainan, at of course, para ma-enjoy ang pagtatanim. At of course, maraming salamat din po sa ating mga farmers, local farmers. Ako po'y sumasaludo sa inyo sa pagsuporta po sa amin, mga kusinero, kusinera na propagate ng healthy living and healthy lifestyle. Thank you. And Adolf, na wala ka kanina, say goodbye for the meantime, but it's not goodbye for a long time because we will have the DepEd family with us for a special stories. Adolf. Daghang salamat, Deputy Speaker, for the opportunity na ma-promote din namin ang ating Gulayan sa Paaralan and the National Greening Program. I-invite ko lang po kayo lahat na next po ang ating National Earth Day celebration. It will be a bigger celebration this year kasi buong DepEd na po ay sabay-sabay na mag-celebrate at mag-promote ng mga environmental concerns para maisulong talaga natin ang pag-observe ng mga environmental programs, policies, laws, at ang pag-build ng mga kabataan na nagmamahal sa environment or sa kalikasan. So, kita-kita po next week for the National Earth Day celebration. It's been almost 2 hours. Maraming salamat sa ating mga panauhin, kay Cherry, kay Ronnie, kay Chef B, at kay Adolf, at sa inyong lahat. Hindi ko na po kayang basahin mga Facebook messages, pero promise next week I will go back to this week's Facebook messages. Maraming salamat. Magtanim po tayo. Let's grow our own food. Try to go plant-based and really support our farmers. Dagang salamat, madamo gid nga salamat, mayad nga aga kaninyo nga tanan. Magandang umaga, keep healthy, be positive, share our stories, share recipes, stories for a better normal in the new norm. Thank you. I will show you pictures ng ating mga harvest. Ayan, hindi ako chef, hindi ako farmer, pero ako'y perennial learner. Okay, lawmaker na, farmer na, chef na, lahat na. Pero I will learn from all of you. Salamat. Thank you for joining us. The stories for a better normal. Our teachers always watching us. Thank you po.
Those are all my photos. No, continue lang. Voice over lang ako. Lahat yan ay tanim ko, harvest ko, at luto namin. Hindi ko yan nakuha sa Instagram. Kami mismo nagtatanim mula sa food waste ang organic compost. Okay.